Matindi po ang balita natin ngayon dito kay Bitcoin. Sabi po kasi sa ating news source dito na si UToday, British billionaire. Meron pong isang British na bilyonaryo ang nagsabing Bitcoin will die with a whimper. Yan. Isang pangalan ang muling nagparamdam sa mundo ng investment. Ang British billionaire na si Jeremy Grantham. Sa po siyang kilalang British billionaire investor at co-founder ng GMO. Sa kanyang pinakabagong panayam po sa CNBC ay hindi po siya nagpakita ng kahit anong pag-aalinlangan sa kanyang matinding pananaw laban sa nangungunang cryptocurrency na si Bitcoin. Ayon po sa kanya, ayon po kay Grantham na kilala bilang isang veteran bubble spotter o eksperto po sa pagtukoy ng mga financial bubbles, si Bitcoin ay isang useless speculative mechanism. Hindi lang ito basta pagpuna. Ito ay isang prediksyon na ang asset na ito ay patungo sa zero. Pero ang mas nakakagulat dito ay hindi ang sinabi niyang katapusan, kundi ang paraan kung paano niya ito inilalarawan. Sabi niya, not with a bang, but with a whimper. Ibig sabihin, hindi tayo makakakita ng isang biglaang pagbagsak o malaking pagsabog, kundi isang mabagal at mahabang paghina na tatagal ng ilang dekada. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga puntong ito at titignan natin kung bakit ganito na lang ang tingin ng ilang traditional na investors sa mundo ng crypto. Ayan, useless ba talaga si Bitcoin bilang isang investment? Sa pananaw ni Grantham, si Bitcoin ay kulang sa tinatawag na utility. Para sa kanya, ang isang asset ay dapat mayroong pundasyon para sa pundasyon sa mga financial fundamentals. Tanong niya, ano ba talaga ang silbi ni Bitcoin? Yan, so what the hell does it do? Yan. Kaya ayon sa kanya, hindi ito ginagamit para sa mga seryosong transaction sa totoong ekonomiya. Hindi mo ito gagamitin pambili ng hapunan o pambayad sa supermarket. Sa madaling salita, para sa kanya, wala itong silbi. Kaya ito naman po papasok ang aking opinyon. Dito po tayo magsimulang mag-isip ng malalim. Totoo na sa kasalukuyan hindi pa ito gamit na gamit sa pang-araw-araw na pagbili ng groceries. Pero hindi ba't ganyan din ang naging pananaw sa internet noong unang panahon? Ang utility ng isang asset ay nagbabago habang nag-i-evolve ang technology. Ang pagkukulang sa utility ngayon ay hindi nangangahulugan na wala na itong silbi sa hinaharap. Kaya sa tingin ko, ang pagkakaiba ng pananaw ni Grantham at ng mga crypto enthusiast ay nasa definition ng value. Para sa kanya, ang value ay dapat physical o may cash flow. Para sa marami, ang value ay nasa scarcity at decentralization. Ang debate na ito ay hindi matatapos sa loob ng isang araw lamang. Pero mahalagang mapansin na ang argumento po niya ay nakabase sa traditional na definition ng pera. Kung ang isang bagay ay hindi mo magamit pambayad sa tindahan, para sa kanya, useless ito. Pero sa mundo ng digital age, baka ang definition ng utility ay kailangan na ring mag-evolve. Ngayon, totoo nga ba na ito ay isang speculative bubble? Ang isa pang matinding batikos ni Grantham ay ang katotohanan na si Bitcoin ay walang dividend at walang physical na anyo na mahahawakan mo. Sabi niya, there is nothing there. Yan. There is nothing there. Ayon sa kanya, ang buong ecosystem ng Bitcoin ay nakatayo po sa pundasyon ng purong speculation. Ang mga tao raw ay bumibili dahil naniniwala sila na tataas ang presyo nito. Isa pong faith-based na asset kumbaga. Kung ang mga tao ay hindi na maniniwala na tataas ang presyo, mawawala rin ang halaga nito. Sa aking opinion ay nakakaintriga ang argumentong ito
dahil tinatawag niyang faith-based itong si Bitcoin. Pero hindi ba't ang lahat ng fiat currency sa mundo ay faith-based din? Ang halaga ng papel na pera ay nakadepende rin sa tiwala ng tao sa gobyerno. Ang pagkakaiba lang si Bitcoin, ang tiwala ay nasa algorithm at saka sa network, hindi sa isang central na institution. Kaya masasabi ko ang pagkakaroon ng ganitong klaseng skepticism mula sa mga traditional na investor ay nakakatulong din sa market. Pinipilit nito ang mga developers at community na patunayan ang halaga ng asset. Kung totoong ang puro faith lamang ang nagpapatakbo kay Bitcoin, dapat ay matagal na itong bumagsak. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin ito at patuloy na nag-i-evolve. Ang pagiging speculative ay bahagi po ng birth pains ng isang bagong asset class. Lahat ng malalaking pagbabago sa kasaysayan ay nagsisimula sa mataas na antas ng speculation bago ito nagkaroon ng seryosong gamit. Ngayon, bakit siya naniniwala na magkakaroon ng slow bleed sa halip na crush? Ayan. Napaka-interesting ng linyang not with a bang. Not with a bang, but with a whimper. Ayan, ang kanyang sinabi. Kadalasan, kapag may napag-uusapang pagbagsak ng market, ang iniisip natin ay isang mabilis na crash. Pero itong si Grantham ay naniniwala na si Bitcoin ay unti-unti nang mawawalan ng relevance sa loob ng maraming taon at saka dekada. Yan, sabi niya, it will dwindle away. Ayan, it will dwindle away. Para sa kanya, ito ay parang isang apoy na unti-unting namamatay dahil wala nang nagpapakain dito. Ito naman ang aking opinion dyan sa kanyang sinabing it will dwindle down or it will dwindle away. Ang slow bleed ay isa pong napaka-delikadong prediction. Mas mahirap itong bantayan kaysa sa isang biglaang crash. Sa isang crash, mabilis mong malalaman kung kailan kalalabas sa market. Sa isa pong slow bleed, baka akala mo ay may chance pa itong bumangon. Kaya mananatili ka lang. Masasabi ko, kung maniniwala po tayo sa ganitong prediction, kailangang balikan po ang tanong kung ano ang magiging catalyst ng dwindling na ito. Sa ngayon nakikita natin na ang institutional adoption ay tumataas pa rin, hindi po bumababa. Hanggat may mga malalaking kumpanya na nag-i-invest, mahirap makita ang tinatawag niyang whimper. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalain ang ganitong boses. Bilang mga investors, dapat nating tingnan kung may pagbabago ba sa dami ng active users o sa network security. Kung ang mga metric na ito ay nagsisimulang bumaba ng tuloy-tuloy, baka may punto po siya. Pero hanggat ang mga network metrics ay matatag, ang prediction na slow bleed ay nananatiling isa lamang opinyon sa dami ng iba pang opinyon sa market. Ngayon ay bakit hindi ito maituturing na stable store of value? Ayan, sa store of value naman tayo. Tinuligsa rin ni Grantham ang narrative na si Bitcoin ay isang reliable na hedge o store of wealth. Ayan, he does not buy the narrative that Bitcoin serves as a reliable hedge or store of wealth. Sinabi niya na noong nakarang halving, sa halip na tumaas ang presyo ay nahati pa rin. Para sa kanya, hindi ito stable at hindi mo ito mapagkakatiwalaan sa oras ng kagipitan. Inihalin tulad po niya ito sa gold na ayon sa kanya ay nagpakita ng mas magandang performance sa parehong period. Dito, kailangan natin na maging actively honest. Ang volatility po ni Bitcoin ay hindi maitatago. Kung ang hinahanap mo ay asset na hindi gumagalaw ang presyo, si Bitcoin ay hindi po para sa iyo. Pero ang store of value ay hindi nangangahulugan na walang volatility. Ang ginto na kanyang paborito ay meron na rin po itong sariling volatility sa mahabang panahon.
Sa tingin ko si Bitcoin ay nagbibigay ng kakaibang klaseng halaga na hindi kayang ibigay ng ginto. At yan po ay ang portability at ang digital nature. Ang paghahambing kay Bitcoin at sa ginto ay parang paghahambing sa mansanas at saka dalandan. Pareho po silang prutas pero magkaiba ang gamit. Kaya sa aking opinion, si Bitcoin ay isang digital store of value na nakadepende sa pag-adapt ng digital generation. Ang mga matatandang investors na gaya po ni Grantham ay sanay na sa ginto, kaya natural lang na doon sila komportable. Ang susunod na henerasyon ay mas komportable sa digital assets. Ang pagkakaiba ng pananaw ay kadalasang nakadepende sa kung anong technology ang kinagisnan mo. Ano naman ang masasabi natin sa proof of work model? Ayan. Panghuli ay inatake po niya ang energy intensive na proof of work model ni Bitcoin. Yan, sinabi niya dito, proof of unnecessary work shouldn't be worth a bucket of warm spit. Yan. Para sa kanya, ang paggamit ng napakaraming kuryente para lang i-secure ang network ay isang malaking pag-aaksaya at hindi dapat binibigyan ng halaga. Ang issue po sa environmental impact ay isa sa pinaka-valid na batikos laban kay Bitcoin. Hindi natin pwedeng baliwalain na ang pagmina ay nangangailangan ng malaking enerhiya. Pero ang kailangan nating tingnan ay kung saan galing ang enerhiyang ito. Maraming mining operations ang ngayon ay lumilipat na sa renewable energy sources para bawasan ang carbon footprint. Kaya sa aking opinion, ang proof of work ay ang presyong binabayaran natin para sa seguridad ng isang network na wala pong sentral na control. Kung gusto natin ng decentralization, may kapalit po itong resources. Ang tanong ay kung ang security na nakuha natin ay sulit sa enerhiyang ginagamit. Habang nagiging mas efficient po ang technology, inaasahan nating bababa rin ang energy per transaction. Ito ay isang technical na hamon na hinaharap ng mga developers. At sa tingin ko, hindi ito ang dahilan para mamatay si Bitcoin, kundi isa itong challenge na kailangang malampasan. Sa kabuuan, si Jeremy Grantham ay isa po sa mga boses na nagpapaalala sa atin na maging mapanuri sa lahat ng ating pinapasukang investment. Ang kanyang pananaw ay sumasalamin po sa pag-aalinlangan ng mga tradisyonal na pundasyon ng finance pagdating po sa mga bagong technology. Si Bitcoin ay mananatiling isang kontrobersyal na paksa. Ito ay isang asset na maaaring maging kayamanan para sa iba o isang useless mechanism para naman sa mga skeptics. Ang mahalaga para sa atin na mga nag-aaral po ng market ay ang pag-unawa sa magkabilang panig. Hindi natin kailangang sumang-ayon agad sa lahat, pero ang makinig sa mga ganitong klaseng kritisismo ay nagbibigay po sa atin ng mas malawak na pananaw. Sa huli, ang market ang siyang magsasabi kung sino ang tama sa paglipas ng panahon. Ang Bitcoin ba ay unti-unting mawawalan ng halaga gaya ng sinabi niya? O ito ba ay patuloy na magiging pundasyon ng bagong digital economy? Ang sagot ay nakasalalay sa kung paano ito gagamitin ng susunod na henerasyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.